Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99%, hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y divine lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga Lods. Nagsisimula ang chapter, mga Lods, pagkatapos ng kanilang banggaan, nawala ang alikabok at nagpakita si Wang Chi na nakatayo sa gulat, na nakatitig sa isang napakalaking charred hole na nasunog sa kanyang katawan. Bumagsak siya na bumubulong tungkol sa nakakatakot na bilis ng spear ni Jingming gamit ang kanyang huling hininga. Sumigaw ang announcer sa mikropono na ipinahayag si Xu Jingming bilang champion ng National University League Individual Tournament. Sumabog sa kaguluhan ng stadium habang ang crowd ay umuugong ng Thunder Emperor. Tumalon sa tuwa si Suk, na labis ang galit dahil nanalo sa unang pwesto ang kanyang lalaki. Ang pinsan ni Jingming na si Tang Chi at ang kanyang mga kaibigan ay parehong hype, na sumisigaw kung gaano na siya kalakas. Sa kanyang research lab, ang kanyang ibang girlfriend na si Jiang Chakshuan ay nakakita ng broadcast at ngumiti ng may pagmamalaki, na nagpa siya na kunin ang kanyang level 3 pharmacist certificate upang makasama siya. Kasama ang Magic City Squad teammates na sina Shen Dongling at Yao Fang ay nagdiriwang, na pinupuri ang kanilang captain. Si Coach Yang Jintian naman ay tumitingin sa hinaharap, na iniisip na kung mananalo sila sa susunod na team tournament, ang Magic City ay magiging absolute champions. Samantala, ang squad ng Jing University ay lubusang nasaraan ng loob. Tinipon ni Principal Liu Wangshan ang mga ito, na pinaalalahanan sila na mayroon pa silang team matches bukas. Nahihimok sa power shift, ang principal ng Jincheng na si Xu Ping ay binati ang vice principal ng Magic City na si Ling Shuang, na umamin na masyadong magaling si Xu Jingming. Tinanggap ni Ling Shuang ang papuri, ngunit lihim na pinagsisisihan na hindi siya nakapagpustahan dito ng mas maaga. Habang lumalabas ang kanilang champion sa arena, siya ay nilibot ng mga reporter, corporate sponsors, at martial arts halls, na lahat ay gustong kunin ang Thunder Emperor. Habang sinascout ng mga reporter ang crowd para sa kanya, tahimik na tinanong ng Tier 9 Martial Saint na si Su Qingyi si Vice Principal Ling Shuang kung maaari niyang hiramin ang champion para sa isang private talk. Sumang-ayon si Ling Shuang at ginamit ang kanyang space magic upang i-teleport ang ating lalaki palabas sa arena, na nag-iwan sa mga reporter sa kawalan ng pag-asa. Lumitaw ang trio sa isang luxurious VIP lounge. Ipinakilala ni Ling Shuang si Su Qingyi kay Xu Jingming bilang ang curator ng prestihiyosong Thunder Martial Arts Hall. Magalang na binati ni Xu Jingming siya, ngunit binasura ni Su Qingyi ang mga formalidad, na inihayag na sila ni Ling Shuang ay matagal ng magkaibigan. Pinuri niya ang kanyang performance, na namangha na ang isang Tier 3 freshman ay makakadaig sa isang Tier 4 na powerhouse. Direktang inalok niya rito ang isang pwesto sa kanyang Elite Thunder Martial Arts Hall. Magalang na sinubukan ni Xu Jingming na tumanggi, na sinabing hindi pa niya naiisip ang mga plano pagkatapos ng pag-aaral, ngunit tumawa si Su Qingyi at sinabing madali siyang makakagraduate ng maaga kung gusto niya. Kinumpirma ni Ling Shuang na posible ito, bagamat nangangailangan ito ng mahigpit na review.
Itinuro ni Xu Jingming na ang pananatili sa paaralan sa loob ng 4 na taon ay magiging sayang sa kanyang oras dahil ang mga resources ng universidad ay para sa mga estudyante sa ibaba ng Tier 4 at mabilis niyang nalalampasan ang mga ito. Reluctant na sumang-ayon si Ling Xuang. Nakikita ang kanyang pagkakataon, ipinaliwanag ni Su Qingyi na ang Thunder Martial Arts Hall ay mayroong maraming Tier 9 na martial saints at walang katapusang high-level resources, kabilang ang isang vault na may libo-libong exclusive lightning combat manuals. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng ating lalaki. Ang walang katapusang supply ng top-secret lightning combat manuals ay eksaktong kailangan niya upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Inilatag ni Su Qingyi ang 4 na kahangahangang kondisyon kung sasali siya sa kanila. Una, 100 milyon na Great Shock Coins bilang monthly funding. Pangalawa, pagpasok sa Heaven's Chosen Global Headquarters Training Camp. Pangatlo, libreng access sa lahat ng kanilang manuals, kabilang ang Rare S, SS, at maging SSS rank techniques. Pang-apat, siya mismo ang magiging kanyang personal guide bilang direct disciple. Ang pangako ng libreng SSS rank manuals ay halos masyadong nakakaakit, ngunit ang ika-4 na kondisyon ay nagpaguluhan sa kanya. Tinanong ni Xu Jingming kung bakit tinawag niya ang sarili na Magic Saint sa halip na Martial Saint. Ipinaliwanag ni Ling Xuang ang pagkakaiba. Ang Magic Saint ay ang lumang titulo para sa isang Tier 9 na Elementalist, habang ang Martial Saint ay para sa Tier 9 na Melee Fighters. Linaw ni Su Qingyi na ang isang ranged fighter ay tunay na elementalist lamang kung nakamaster na nito ang elite mental honing techniques, na nangangailangan ng napakalaking mental capacity na 6,000 Hz. Dahil ang kapangyarihang ito ay nakakamit lamang sa Tier 5, ang normal na universidad ay hindi nag-aalok ng mga kursong ito. Kung sasali siya sa kanya, siya mismo ang magtuturo sa kanya ng isang SS rank mental tempering technique, ang pinakamahusay na mind skill sa planeta. Natigilan at pinagpapawisan si Xu Jingming habang humihingi ng oras upang mag-isip. Sinabihan siya ni Su Qingyi na laging bukas ang alok, ngunit binabalaan siyang hanapin siya sa sandaling umabot na sa 6,000 Hz ang kanyang mind power. Habang umaalis si Xu Jingming, binanggit ni Su Qingyi kung gaano siya kaingat at katalinuhan. Mayabang na ipinagmalaki ni Ling Xuang na siya ang number 1 genius ng kanyang universidad. Naiinis dito ang curator, na tinanong kung paano nakalimutan ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang sariling ugat sa Thunder Martial Arts Hall. Inihayag ni Ling Xuang na iniwan niya ang Martial Arts Hall upang protektahan ito mula sa makapangyarihang Li family. Pinanindigan ni Su Qingyi na malapit na niyang ayusin ang Li family at hinayla si Ling Xuang sa isang yakap, na umami na dumating din siya dahil nais niyang ibalik ito. Mahinahong tinanggihan ni Ling Xuang ang alok, na sinabing ang kanyang pagbabalik ay magdadala lamang ng problema. Nag-init si Su Qingyi, na ipinahayag ang kanyang kapangyarihan. Aminado siyang 3 taon na ang nakalipas ay masyadong mahina pa ang kanyang foundation upang protektahan ang kanyang kaibigan, ngunit ngayon ay hinahamon niya ang Li family na subukan siya. Bilang huling insentibo, binanggit ni Su Qingyi na kamakailan lamang ay nagre-recruit sila ng isang space attribute na estudyante at kailangan nila ng tulong ni Ling Xuang upang maging mentor dito. Nangako si Ling Xuang na pag-iisipan niya ang alok. Pagkatapos makaalis, nahabol ni Xu Jingming si Coach Yang Jintian. Nagulat ang coach sa mapagbigay na alok, ngunit pinayuhan siyang maghintay muna at pakinggan ang rival Violent Bear Martial Arts Hall. Tinanong ni Jingming kung ang rival hall ay mayroon ding SS rank God Refining mental technique. Nang sabihin ng coach na wala, Zizin na ipinahayag ng ating lalaki na ang Thunder Martial Arts Hall ang perpektong akma. Itinuro niya na umaasa na siya sa lightning spells at tinanong kung kailan siya dapat mag-apply para sa early graduation. Pinayuhan niyang Jintian na maghintay muna siya hanggang maabot niya ang mid to high tier 4 bago mag-graduate upang magamit pa niya ang mga resources ng universidad sa ngayon. Sumang-ayon si Jingming, na nagdesisyon na tumutok sa team matches sa susunod na araw. Kinabukasan, ang stadium ay puno para sa huling araw ng team matches. Binati ng host ang crowd, na inihayag na ang team champion ay kukoronahan ngayon. Nangunguna sa 8 sunod-sunod na panalo ay ang Magic City ability. At dito na nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, pati na rin mag-follow sa Facebook page.
Salamat sa panunood, see you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!